Welcome to the very first episode of Real Talk PH, presented to you by the Realme 13 Series 5G. My name is Angel Ria at ako ang makakasama nyo in this exciting journey to know more about everything that there is in the gaming industry. At kung may gusto pa kayong malaman the ins and outs about it, you've probably come to the right place. Now, in case you guys are asking, what exactly is Real Talk PH? I feel like this is an opportunity, the newest innovation by Realme Philippines towards the digital content creation para malaman natin yung iba't ibang kwento from different perspectives of people and also for us to, be able to learn more about them and hopefully get inspired by everything that our guest is about to say. And I feel like for this time, since it is powered by your newest gaming allies, the Realme 13 Series 5G, this is an opportunity for us to have big names as our guests para malaman din natin kung ano ba ang kanilang mga insights towards specific topics and their stories of success. And it is now time for us to introduce them kasi pakiramdam ko hindi ko na sila kailangan bigyan ng kung ano mang introduction. It's Oh My Venus and it's Wise, more known as Be Wise. It's so nice to have them here. So let's get the show on the road. Sit back, relax, and enjoy it. Alright? This is Real Talk PH. Again, Venus, Wise, it's so nice to have you guys here. Salamat naman sa pagpapaunlak ng oras niyo para sa amin because I'm sure, you have a busy schedule. How's life going for you two? Ikaw, Wais, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay-buhay, bossing? Ayun, tulad nung sa page ko, di ba, tamang clout lang, nag-aantay ng Biyernes, Sabado at Linggo. That's true, Pete. Sa akin naman, ayun, focus lang sa content creation, yan sa streaming, and syempre dapat lagi pa rin updated sa MPL. It's so nice that you guys have had a lot of stories. Kumbaga yung legacy na naiwan nyo sa MPL and in the gaming, esports industry in general is something that we really have to take note of. So, I feel like now is an opportunity to know more about you guys. Like, how was Oh My Venus? How was Wise before? Diba? How was it? Like, kamusta yung naging journey nyo? Saan ba kayo nagsimula? Paano ba namin na-discover ang Oh My Venus and Wise? D, you can go first. Ako, bata pa lang talaga ako, namulat na agad ako sa mga PC games. And doon talaga nag-start yung hilig ko sa mga games, gano'n. Nag-start yun sa mga MMORPG games, yung mga Ragnarok, ganyan. And then, tsaka ako nag-transition, mag-try ng World of Warcraft, yan, Dota 1 days. Okay, so nag-PC ka before? Yeah, PC talaga ako before. Okay. Was it the same thing na nagawa mo rin? Same lang din. Kaso, yung sa akin sa ComShop, era lang din. Na, yung mga tropa kasi lagi naglalaro, gano'n. Na-curious. Yeah, same mo kay Wise. Kasi, hindi naman kami ganun kayaman talaga. So, wala akong personal PC ko. So, talagang laking computer shop ako. Talagang everyday, doon ako nakatambay. To the point na nagagalit na sa akin mo. Okay, to the point na nagagalit na sa inyo, what's the most time you've spent in a computer shop during that time? Oh my God, 3 days? Totoo ba? Yes. Yun yung mga oras na merienda lang talaga, tas siya lang ang pahinga. Oh my God. Grabe yung 3 days, Ikaw ba sa'yo, ilan mo? Mga lang siguro, kalahating araw lang. Mahina ka pa. I'm sure na yun siguro yung naging root and start for you guys, ComShop. And I feel like for all of the others who are out there as well, ito yung mga parang startup stories. But when was the time that you guys thought na, okay, sige, parang kaya ko maging pro? Kailan yung calling na yun? Kailan yung time na yun? For example, you guys went competitive as well in PC games, right? So, kailan yung time na, this is legit, parang kaya ko palang gawin talaga to? Yung sa akin siguro yung nasira yung ko nun PC. Nagka-PC na kasi ako nun, renegaluhan ako ng parents ko. Para di na daw lumalabas ng bahay. So, ayun, nasira yung PC ko na yon. And then, nag-start ako na mag-try ng ibang laro sa cellphone lang kasi wala akong pampagawa ng PC. So, doon nakita ko yung Mobile Legends. And sikat na rin siya sa Facebook na popost na siya yung mga VPN, yung gano'n. Nakatayan. So, ayun, nag-try ako
Mobile Legends. Tapos doon na nag-start. Kasama ko na sila Binon. Oh, okay. Was it the same thing for you? Nasaraan ka din ba ng PC or was it a different Hindi. story? Siguro sa akin, parang never kong naisip na kakayanin ko actually mag-pro. Kasi for the longest time, lagi ko na rin ito kinukwento sa mga interviews ko before kung paano nga ba talaga ako nag-start sa esports or sa MOBA competitive scene. Kasi for the longest time na naglalaro ako ng League of Legends and PC MOBA, talagang parang mga 7-8 years kung pinapursue mag-try makapasok ng esports ng League of Legends. Kaso, weekly, as in literal na weekly, parang 1 to 2 times ako nagto-tournament weekly, tas kung saan-saang lugar na ako na nakakapunta, makapag-compete lang. Tapos, umabot sa point na parang hindi talaga ako makapasok sa pro scene. To the point na parang for the longest time in my life, parang nagmukha na akong tambay sa paningin ng pamilya ko, gano'n. Kasi talagang sobrang pinupurso ko talaga. Gusto ko talaga kasing kumita using my fashion, which is si gaming. Kaso hindi ako pinapalad. And umabot na sa point na parang pabigat na ako sa pamilya ko. Parang 23 years old na ako and parang wala pa akong work. Gano'n. Doon nagkaroon naman ako ng work. Kaso parang inabot lang ng 1 year and then tinry ko ulit mag-PC-PC, gano'n. Tapos ayun, hindi talaga ako pinalad. To the point na sobrang sumuko na ako na parang pag nag-decide na ako sa sarili ko na tumigil talaga ako maglaro nung League of Legends like for mga 1 year yata yon. Tapos parang sabi ko na lang sa mother ko na kunin mo na lang ako sa Japan and then dyan na lang ako mag-work ng kahit anong pwede kong maging trabaho, gano'n. Tapos ayun, hindi ako pinalad magkaroon ng visa for 3 times. And every 6 months kasi before ka ulit makapag-apply. So 3 months, 3 months, 6 months, 6 months, 6 months. Kung sinusubukan makapunta ng Japan, hindi ako makapunta. Tapos parang one day, familiar na ako with Mobile Legends. Kaso kasi parang hater ako before. Kasi di ba galing ako sa PC games, so parang like the graphics, the gameplay. So parang binabash ko. And alam naman natin before yung ML is hindi pa ganun ka-develop talaga. Yes. And ayun, tinry ko siya kasi meron akong best friend ko na naglalaro. Parang panglibang lang ba. And then, nung maglilibang ako, syempre post sa Facebook and all. And hindi ko may na-expect na mag-excel ako doon kasi nga with my background, for the longest time sa Dota and sa League of Legends. And ayun, kasi ako friends, yung mga naging ka-team ko kasi sa ML is mga nakaka-compete namin ni Wise sa League of Legends tournament. So parang hindi na bago. And nung naalaman nila na, nag-ML si B, bakit hindi natin iyayain? Kasi kilala nila ako how I play nung League of Legends. And alam nila magiging basic lang sa akin yung ML. And then ayun, doon na nag-start yon. Okay, I'm glad that you've mentioned more about your transition from PC to mobile. Yeah. Was it difficult? Like, ano bang mas mahirap sa dalawa in general? I feel like you have both answers to this. Ano bang mas mahirap? Is it PC or mobile? Or meron pa siyang pagkakaiba in general? Madali lang yung pag-transition kasi like the mechanics, di ba? Parang same lang naman ng mechanics, di ba? Same lang naman ng 3 lanes, tapos babasagin mo lang naman yung and all. So parang pinaka-aralin mo na lang is yung mga timings, yung skills, and yung heroes. Pero for me, siguro mas mahirap talaga is the PC. Tsaka, Mas maraming buttons. nung nag-start pala siya mag-Mobile Legends, naka-tablet siya. Hindi siya I naka-cellphone. remember that. Yes. That was the time na, ikaw lang yata yung nagko-compete nun ng naka-tablet. Tsaka si Dalawa yata kami Dalawa. noon. Why Not, no? Hindi kakampi ni Docman yun eh. Ayun nga, si Why Not. You know what? I'm gonna research it later. Yeah, I'll research it. Ako ang bahala. But, again, that was your transition to mobile gaming, and nagsimula yon sa MPL when you had the journey, when you had everything in place. Oh My Venus and Wise making their qualifier run para sa MPL. And it wasn't just you two, right? Meron kayong kakampi and you were known before as Dream High. Probably the most dominating team ever. I'm not sugarcoating this, guys, because it's real. It's true, right? I'm just wondering, how was it like
being part of the qualifiers? Like for the first time, gaano ba kahirap before? Kasi ngayon parang wala na masyado, di ba? Yeah. Like there's the recent MDL addition na pwede na sila mag-qualify. Pero during your time qualifying, how hard was it in general? Bigla ko tuloy na miss. No. Pero ang sarap balikan ng pero mga times. We can. Di ba? Yung Ano- mga, ikaw muna. Sige, ikaw muna. Parang ang sarap balikan ng mga times na, yung alam mo kung paano kayo nagsimula, tapos nandito kayo ngayon. Kasi, dati talaga, even before pa kasi nung nagko-compete kami sa, yung mga teammates ko kasi sa Dream High, mga League of Legends players yun. And pag League of Legends players ka kasi, tapos nag-tournament ka, parang mahirap. Talagang mabiyahe ka, wala pa kasing Grab before, so magbabiyahe ka, tatambay ka sa computer shop, tapos napakainit, walang aircon. Tapos ano yun, sa computer shop ako magbo-bootcamp. So parang na-experience na namin yung hardship. League of Legends days pa lang. Kaya hindi na kami masyadong nahirapan nung nag-transition na kami sa Mobile Legends. Kasi actually mas malaki nga yung prize pool ng Mobile Legends. Kaya parang mas ginanahan kami. Kasi before sa League of Legends, 5K lang ang championship. Tapos parang, Wow. 5K lang yun. Tapos tagi 1,000 kami kasi 5 kami. Yeah. Tapos yung biyahe pa namin, commute, yung pagkain and all. So parang sobrang liit ng price. Samantalang si Mobile Legends, sobrang saglit lang niya. And then, ayun. Ang laki rin ng price pool na mabot ng 10K, 15K before. Dinudurog lang namin yung mga... Oo, syempre, since batak na kami sa friends. Sabi niya na. Kaya which is true Yeah, naman. it's true. It's true. Really? Doon namin nakita, pwede natin pagkakitaan to. Okay, I get it. Now, let's say qualifiers, dinurog nyo lahat, right? You've made it into the MPL. You're officially a professional player. How did it feel for you guys? You, after chasing it for so long, you finally have it. Like, meron bang sudden change nung nag-professional player kayo, or did you have to work your way to it pa? Nalaman kong eto na yung gusto kong gawin nung na-receive ko na yung unang sahod eh. O, kasi nung amateur, wala naman kaming sahod. Yung budget namin, yung napapanalunan lang namin sa tournament, gano'n. Tapos pag walang panalo, edi wala ring pagkain, gano'n. Tapos nung unang sahod namin, ayan, kasama ko sila Dilar, sila Iakno, si Grid pa yon, si Baloyski, tapos si Zico. Yan, pati si B. Unang sahod namin, talagang nag-shopping kami, nag-mall kami, tapos inubos namin yung sahod namin doon. So, ayun, sabi namin, grabe yung maging pro player, no? May sahod, ganun, tapos maglalaro lang. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy. That's cool. I feel like, for most of the time, yung hirap na kailangan yung pagdaanan is hindi talaga biro. Maybe you can talk to us about it as well. Like, yung sa akin kasi ako, sobrang emotional ako. Kasi nga, di ba, kinukwento ko na for the longest time, talagang pangarap ko talaga na parang ang maging work ko is parang game-related, tas sobrang passion ko, and doon ako kumikita. And then, hindi ko na-expect na sa Mobile Legends ko pala siya makakamit. So, ayun, nung first time kong makareceive ng sahod, super saya lang. Kasi parang doon ko nasabi sa sarili ko na parang ito na yung matagal kong pinapangarap, nandito na. Tapos parang nung nakapasok kami ng MBL, tapos ang nakakatuwa pa doon is Onyx PH Onyx pa yung nakakuha sa amin. Yeah. Which is, nung nag-start ako maglaro ng ML, sila yung pinaka naging ko agad. Naging idol ko talaga. And naging standard ko nung naglalaro pa lang ako ng ML. And ayun, parang super nakakatuwa lang kasi ayun nga, parang sobrang hindi mo na-expect na sa ML siya mag-start. And you were able to do it. In fact, unang salang niyo pa lang sa MPL, finals agad. Right? Yeah. But then, medyo naging mailap sa inyo yung championship. Yeah. During your first The reverse few years in the run. Mm-mm. Talk to us about it. Like, you guys were already in the finals. Did you expect na magpa-finals na kayo agad? Oh during my that God, hindi. No? Nung pumasok kami ng MPL, May- ako ang pinaka-mindset ko lang, sabi ko sa sarili ko, nandito na ako, alam kong baguhan lang ako, alam kong mga sobrang veterano na yung mga nandun. Ang mindset ko lang,
ang pinaka-goal ko lang is maging consistent at hindi malaglag ng MPL. Kasi di ba before, kung sino yung bottom two, yes. out Ang sila sa gano. MPL. So sabi ko sa sarili ko, isa lang ang goal ko, kahit hindi mag-champion, kahit wala akong, kahit anong gusto ma-achieve, gusto ko lang Stay. makastay at makapasok ulit next season para lang ma-prolong ko yung pangarap ko. And then, I'm not sure. Actually, lahat kami, ganun yung mindset Lahat, namin. yeah. Kasi nung nakaka-receive na kami, sabi namin, ayaw naming mawala yung gantong sahod agad. Sige, try natin, mag-practice tayo, mag-RG tayo. Patagalin natin. Kahit hanggang next season pa. Oo. Ayun lang, sa sobrang nadala siguro namin yung experience dun sa League of Yeah, Legends. Tapos ayan, palo din sila Dilar. Kaya, tapos yung unang champion pala namin, kasi yung iba sinasabi, parang the most heartbreaking daw yun, gano'n. Pero Finals. nung napag-usapan naman namin yon, actually sobrang saya na namin makaabot ng Grand Finals. Siyempre sayang, pero nung mindset namin nun, para sa rookie, tapos makaabot agad ng Grand Finals na first runner-up, malaking achievement na sa amin yun. Oo. Medyo sumakit-sakit lang siya nung na siya, parang paulit-ulit na. Pero nung first season namin, hindi talaga siya as in achievement sa amin. Pero nung mga season 6 na, ayan, medyo masakit na matalo, gano'n. And I think you felt it as well. Kumbaga parang there's a moment of gratitude na ang saya nandito pa kami to like, bakit nandito pa rin kami? Parang it's been stagnant, right? And then season 7 happened. This was the time that you got your first championship. Nahulog yung halaman mo, kinagalitan mo siya, but you guys were happy all throughout. Talk to us about it. Kasi 3-1 din yun, di ba? Halos, Oh my God. Halos same season for moments, parang gano'n. reverse a taste of your own medicine in a good way yung nakuha nyo. Kasi reverse sweep yung experience nyo during the first time na nakuha yung championship. And then season 7, ganun din yung ginawa nyo. Yeah. You can talk to us about your first championship. How did it feel? Si Wise muna. Kasi siya yung pinaka... Champion! Oo nga, ikaw yung nakita namin sa video. Kasi wala pang audience nun eh. Mindset ko nun, as a player, hindi ko sinasabi sa team ko, pero parang inisip ko, ano ba yan? First runner-up na naman. Ako ba yung player na hindi makakatikim ng champion? Ganun na yung mindset ko eh. Pero kasi sila, talagang hindi ko nakitaan ng ganong emosyon. Kaya sabi ko, tara, laban na lang. Tapos, gawin na lang yung best, gano'n. Kasi may, rin nun eh. Kumbaga, nung nakikita ko yung, ni B, yung itsura ni B, yun yung naging, ko, na kayang-kaya pa, gano'n. Tapos, wag talagang sumuko. Pero, nasa isip ko talaga nun, kaya pa ba to? During that moment, parang dudang-duda na. Oo, kasi yung best lineup namin na hindi natatalo, binubugbog lang ng execration nun. Tapos, kaya pa ba to? Yeah. Pero ayun. Naalala ko yung best lineup kasi namin nun na Estes, Harit, plus something. Ano yung 100% win rate yan sa tournament, sa MPL and then sa Screams. Hindi talaga siya natatalo. And then twice tinalo ng execution yun. So dun pa lang, parang medyo nakita ko na lang na down na yung ambience ng team na, oh my God, yung best lineup namin natalo. So paano na to? And then nung nag 3-1, dun ko mas nakita na ramdam ko na kung gaano sila parang sumusuko na. Kahit sinasabi nila na, ay, laban pa yan, pero alam ko, kilala ko kasi yung body language nila yun. Yeah. So alam ko na parang ganun na. And syempre ako as the team captain, hindi ako natatakot para sa sarili ko, natatakot ako para sa kanila. Kasi ako sanay na ako mag first runner up and ako ayokong iparana sa iba yun. Kaya ako sobrang nag-step up talaga ako during that time. Kasi kung ako na-captain nila, ako na shot caller nila, sobrang madadown at hindi na ako magsasalita. Di ba? What more pa? Kung sino na ang maglilid sa kanila. So ako kahit kinakabahan ako sa sarili ko, talagang pineki ko na lang ba, kumbaga. Pineki ko na lang na sobrang confident pa rin ako kahit medyo nadudurog na rin ako sa loob. Pero super thankful ako nun sa game number 5 kasi inopen nila yung Matilda. Yung Matilda Brody. Oo, inopen nila yung Matilda and 100% win rate kasi yung Matilda ko that time, that season. I think yun yung naging momentum nyo towards 6 Yeah. and 7. Nagkaroon ba like
major change to that? Like, Game 5, nanalo kayo, nag-iba ba yung moral sobra? Or parang, ano pa rin? Same pa rin. Same pa rin. Oo. So, ginapang nyo talaga as in sobra yeah. yung Game 7. That was crazy. Alright, and then you got the championship. I mean, ano na siya, self-explanatory na siya kasi nakita namin yung mga emotions nyo. But then Season 8 happened as well. Back to back. Yeah. That was the second time that it happened as well. At naging parte kayo noon. And, you know, you were so happy about it. Pero parang, during that moment wise, parang hindi ka na masaya para sa sarili mo. You were happy for Haji and for other players actually getting that victory. Yeah. Talk to us about what the difference of the Season 7 championship is to Season 8 para sa Yung Season 8 medyo struggling din yun, hindi lang halata. Kasi nung kinuha nila si Haji, si Haji kasi galing din siyang jungle, yung core. Yun yung role ko. Kala ko, papalitan na ako kasi yung hero pool ko, parang puro marksman, gano'n. Kumbaga, hindi pasok sa, standard na assassin, gano'n. Si Haji, galing assassin yun. Tapos lahat sila, yung mga coaching staff kasama si B, nagbotohan sila na isali si Haji sa team kasi si Dexter tsaka si Coach Bon, dati nilang ka-team si Haji, di ba? So, kilala daw nila si Haji na, multi-role daw, madaming... Kaya. Pero nasa isip ko nun, papalitan na ako Last season mo na yata yun, gano'n. Pero, ayun, nung sinali naman si Haji, mabilis naman kaming talaga, click talaga lahat kami. And di naman siya nagja-jungle nun. Kaya, sige, baka di ako papalitan dito, gano'n. So, nung pagpasok niyo nun, ano ba? Parang may, ano ba nun? May konting Ako, init ba nun? Hindi, sa sarili ko lang na tinatanggap ko na paunti-unti, papalitan na kaya talaga ako, ganun. Or nag-overthink ka? Nag-overthink ako kung papalitan na. Pero hindi naman. Ayun. Tsaka nung Season 8 talaga, yun talaga yung hugot namin Same kasi na si Haji, matagal na player na din talaga yon. And parang same kami dati na hindi nagcha-champion. Pero malakas na player. So lahat kami, yan, sila Oheb, sila Edward, yun yung mindset namin na kaya to para kay Haji, champion. Para lahat tayo champion dito, ganun. Yun yung mindset ng season na yun. And in fact, during those times yata na established na rin yung isa sa mga longest winning streaks in history, right? Na-break na. Pero you're still part of history still na 11 straight victories. Natawa nga ako kasi nung nung na-beat yun. Si Boss Strike kasi, may may pa-burger pagka, ano ba yun? Yung watch party, so mga tier 1 employee, mayroon daw burger pag nanalo, ganon. So pressure pa sa inyo. Ayun, natalo tuloy. 12 match. Oo. Yun yung unang talo namin. Pero hindi, joke lang yan. Biro lang. A lot of people were rooting for you. Yeah, in fact, dun nga yata nabuo yung isa sa mga pinakamalaking fan bases when you were, trying and battling against teams from other countries. Yeah. So, playoffs, double elimination format. Yeah. BTK, 3-1. Laglag. Talk to us about, ano ba yung approach to doon? What happened there? And paano nyo na-set ulit yung sarili nyo na, hindi, champion to? Grabe yung run namin na yun. As in, sobrang haba talaga nung nilakbay namin sa lower bracket. Tapos ang first match pa namin sa lower bracket was Onyx Indonesia. Yung nakatalo sa amin. Oo, sobrang pressure. Siguro kasi pag nung time kasi na yun, di ba parang sobrang dominating namin Season 7, MSC, Season 8, and then comes M3. And siguro normal, masabi ba natin na normal talaga pag puro kayo panalo na may mga, hindi naman sa lumalaki ang ulo, pero parang alam mo yung parang nahahayahay na sila. And feeling ko ayun yung nangyari nung versus BTK moments namin. To the point na parang ang yabang na, easy lang yan mga yan, basic lang yung mga yan. Parang nagkakaroon na ng mga ganong usapan. Kaya feeling ko ay yung main reason kung bakit kami natalo with BTK. Okay, so for context, di ba sinasabi niyo, easy lang yan, kaya yan.
for everybody else who's watching out there, gaano ba kaiba ang paglalaro ng traditional classic rank games Ah, to pro play? Like from 1 to 100,000. Gaano kalaki yung difference? 3,000. Okay. Kaya may kasabihan yung yung mga pro player. RG is RG. Kahit kami yung lagi na sinasabi, pag RG, RG lang. Kasi sobrang laki talaga ng difference. Kasi iba kasi talaga pag seryoso eh. Kaya ako kunwari may mga nagyayabang sa mga, kasi usin sa Facebook, di ba? Parang share nila na talo nila and all. Parang lang siya, parang, okay. Pero hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi ako, sobrang nakasiyan ko na sobrang ibang-iba talaga. Kasi di ba with the preparation, yung competitiveness, sobrang mas mataas. Tapos seryoso. And alam mo talaga na nag-i-invest yung mga tao. And alam mo talaga na sobrang nagsisipag sila kasi alam nila na pro scene yun. Tsaka pag RG, pindot-pindot lang yun eh. Pagka, kumbaga, pag pro-player ka, tas nag-rank game lang kayo, kung ano na lang mapindot mo eh, hindi ka na gagamit ng utak dun minsan eh. Talaga, parang na siya, muscle memory na. Muscle memory na lang. Kasi, mga pro player din, nag-RG yan after scrim pa eh. So, sa scrim pa lang, naubos na yung battery eh. Sa, See it. I see it. So, wins are still as important sa rank games or hindi masyado compared to like pro play? Mas importante yung sa pro play. Yung sa RG kasi, kami mindset namin, parang parang practice ground lang. Doon ka magta-try ng hero, regardless manalo or matalo. Basta magkaroon ka ng muscle memory, ng mastery. Parang yun yung pinaka-goal ng namin, ng rank games namin. Alright. I think one thing that could also help you develop in terms of your mastery is actually having a good phone. Which is exactly the reason why I'm going to be giving you these guys, or hindi ko pala ibigay sa'yo, the Realme 13 Series 5G and the Realme 13 Plus 5G, which is actually going to be available, or in fact, is already available now. So just make sure to take note of everything in that. Your newest gaming ally, you could probably play, Ragnarok. You could probably play some other games, and a lot as well when you have this. So this is available very, very soon. So you can go and check that out right here, right now. Realme 13 Series 5G. Now we go back. feeling ko hindi mo na mapapamigay yan. Oo nga eh. Kasi kukunin ko na eh. Akin na lang yan ha. Ano naman, tatlo naman siya. Tagi-tagisa tayo. Nice ha. Alright, so just take note na lang kung ano yung gusto niyo dyan. Sorry guys, you're gonna have to buy your own. But anyway, victorious moments. M3, basically nakuha nyo na lahat ng posibleng championship na pwedeng mangyari. You even got in SEA Games, right? Pero it translated into you guys being an absolute celebrity in the esports scene. Talk to us about yung mga bagay na nakuha nyo. Kasi I think sa inyo ko rin nakuha to na life just doesn't end in being a pro player. Diba? Compared to like before, you guys wanted to be pro players and then we're okay with that. Diba? And then a few years later, here you are, you're starting to set something for yourself outside of the game. When did that mindset start for you guys? Ako, umpisa pa lang. Kasi alam ko na, maaga kasi ako namulat talaga sa competitive scene ng esports. And alam ko talaga na ang esports, especially MOBA na sobrang hindi pa established, and alam naman natin sa Pinas na hindi pa siya ganun ka-supported nung nag-start kami. Kaya ang mindset ko talaga is tumagal hanggat kaya ko pang tumagal sa pro scene. Kasi alam kong sobrang short lang talaga siya. And ayun nga yung sobrang lagi kasi sinasabi kay Wise, sobrang minsan ng opportunity na to, i-take na natin as much as possible. Kaya ayun, nag-start kami mag-livestream, nag-start kami bumuo ng community namin kasi alam namin na ayun nga hindi namin alam kung kailan kami hanggang magaling maglaro ng ML. Kaya umpisa pa lang mindset na namin na kailangan outside ML meron na tayong masasabi natin mapu-future secured tayo. Okay. I see that. Oh, what's the
best thing that you've ever bought for yourself? Hindi kailangan yung pinakamahal. Siguro, ano lang siguro yung pinaka nasiyahan ka ng sobra na, OMG, pangarap ko lang to dati, pero ngayon nakuha ko na just because of you working hard. Sino, ikaw ba? Ako ang pinaka natuwa ako is yung natulungan ko yung mother kong mabayaran yung van niya. Kasi ayun yung pinakaunang sweldo ko sa pagiging professional esports player. As in first month ang salary ko, doon ko agad hinulog sa van ng mama ko. So para sa akin ay yung pinaka-memorable tsaka nakakaano ng puso. Kasi na paramdam talaga sa akin ng mother ko kung gaano ko siya natulungan at kung gaano lumuwag yung financial niya simula nung nakapasok ako sa esports. Wise? For you? Sa akin din halos same kasi yung unang parang feeling ko na-achieve ko yung gusto ko gawin. Yung nabilang ko ng appliances yung family ko, ganun. Nung nabilang ko ng aircon, ng washing machine, ganun. Parang sobrang saya ko na yun, may kwenta na rin ako sa sa pamilya. Ayun, nakakatuwa. Tas sa personal naman yung nabili ko yung sasakyan. Kasi never ko naisip na magdadrive ako ganun. Kasi feeling ko hindi ako makakabili. Tas ayun, nag-success. So, no. Ano madalas ba passenger princess ka pag... Yes, passenger princess. Lagi, always. I love it. I love the idea. Guys, it's congratulations to the success that you guys have. And that's the reason why we have you here as guests. And for everybody who's watching at home, kung sakali na meron kayong insight or input na ibibigay sa kanila as they are also ones like you guys na iniisip nila, ano bang kailangan kong gawin para makapasok sa esports? How can I compete? What's something that you can give to our audience as well? You know, to just give them an idea on what the industry is all about. Sige. Ikaw, Wise. Uy, Dapat ba nilang sundin yung payo mo? Yan sa mga aspiring pro players dyan, isa lang mapapayo ko sa inyo, huwag lalaki agad ulo nyo kasi nakakasira ng career yan pagka sobrang yabang ganun. Kasi pati kakampi nyo may inis sa inyo, ganun. Kaya, tsaka pagpatuloy nyo lang, lalo pagka may sumusuporta sa inyo. Hanggat may isang sumusuporta sa inyo, kayang-kaya pa yan. Siguro sa akin, kasi kung meron man ako, isa sa mga pinagsisisihan ko na ginawa ko sa buhay ko is yung sobrang na-addict ako sa PC games, sobrang na-addict ako sa mobile games, and to the point na sobrang napabayaan ko yung pag-aaral ko and hindi ako nakagraduate ng college. So siguro sa akin, ang pinaka-mapapayo ko is, ayun, huwag niyong pabayaan ng pag-aaral niyo. Talagang kung kaya niyong pagsabayin niyo. Ayun lang. Alright, there we finally have it. V, Wise, it's so nice to have you guys here. Maraming salamat ulit for giving us your time. And I hope everybody here and there ay natutunan nyo kung ano ang ating mga ganapin. I hope you got a lot of ideas from that very first episode. You're right with what you heard. This is just the first episode of many more to talk about gaming industry and what we're gonna tackle. Again, my name is Hans Calaria, and this has been Real Talk PH. We'll see you guys soon. Bye.